Ito ang bangungot ng mga nakatira at nagtatrabaho sa bundok nung ang komunidad na ito sa Maco, Davao de Oro nabaon sa putik. Ang sakay ng 3 bus at 1 jeep natabunan ng tipak-tipak na bato at tone-toneladang lupa. Alagid ba nawa yung mga balay dyan? Ang bus namang ito, basag-basag ang mga salamin, habang ang iba pang bus natabunan ng halos 5 palapag na lupa. Balihin gid ang bukid ba? Ang bahagi ng bundok gumuho, kaya ang barangay Masara halos mabura sa mapa. Habang ginagawa ang ulat na ito, hindi bababa sa 30 ang patay. Halos 100 tao pa ang pinangangambahang na ilibing din ng buhay. Pasado alas 7 ng gabi nitong Martes, ilang oras matapos ang landslide, ang mga rescuer hinahabol ang oras sa pag-asang may buhay pang maililigtas. Jesus. Sa ilalim ng tumagilid na bus, ang paa ng isang lalaki naipit matapos madaganan ng malaking bato. Gabay na lang. Inanayan lang na boss. Kaya ginako kay bato ko ba o? Mabuti na lang at meron silang pala, kaya mano-mano nilang tinanggal ang nakahambalang na mga debris. Tama boss! Oh my God! Oh, thank you Lord! Oh, si boss! Ay napagdugay boss! Thank you Lord! Kaahon nila mula sa butas. Tumambad ang isa pang lalaki na ang kalahati ng katawan parang nasa hukay. Maswerteng himala siyang nabuhay. Ito ay sila, pwede ka maluya. Dilimen! Pwede ka maluya. Dira dito! Wala ko nagpang-break. Tabunod siya dili pre. Ada siya may kong naong pre. Masin mo bigay pre. Nagpangkalan ka may kung sakit ko. Ang lalaking nakaligtas, si Cirilio, nagtamo siya ng mga pasa sa katawan at kasalukuyan ngayong nagpapalakas sa ospital. Ang bus, himalang hindi natabunan. Sa halip, tinangay ng rumaragasang lupa papunta sa simbahan. Pasalamat din ako sa Ginoo na binigyan ako ng second life sa kayong mga kasamahan ko na nagtulong sa akin. Ito ay sila, pwede ka maluya. Dilimen! Pwede ka maluya. Dira dito! Naisip ko, laban ako. Hindi ko hayaan na mangyari na mawala o mamatay ako. Naisip ko, buhay talaga ako. Kasi alam ko, hindi ako pinapayaan ng Lord. Sa litratong itong kuha sa kanya sa ospital, balot ng putik ang halos buong katawan ni JL. Pauwi na raw sana sila noon nung nangyari ang trahedya. Mga 7:15 po, nakarating ako sa bus terminal. Parang normal lang talagang nangyari. Cellphone lang po ako, tapos biglang nagtakbuhan yung mga katabi ko na parang sobrang takot na takot sila. Tumayo na din po ako at tatakbo na rin sir ba. Pero ilang hakbang pa lang po ako, yun na po, umagaros na po yung mga bato. Narinig ko na yung bus na parang tinutulak na sobrang lakas. Pumikit na lang po ako at nag-pray na lang po ako. Kasi alam ko po talaga na mamamatay na ako. Tumatakbo ako. Nakarating kami doon sa parang may semento na po. Akala raw ni JL, ligtas na siya. May sumiga ulit na lalaki. Sabi niya, andyan na naman. Umakyat ulit kami sa bukid. Tinatapakan ko po mga makahiya. Sobrang sakit na ng paa ko. Nakarating kami sa parang may bahay. Na-rescue na po kami. Ang tanging naisalba ni JL, ang kanyang putikang bag at relo. Sobrang lucky ko, nabigyan po ako ng second chance. Papahalagahan po natin yung buhay natin. Kasi di po natin alam kailan tayo kukunin. Muli ang atok sa barangay hall nga 2-story. Ang dating bundok na balot ng puno, para na ngayong dagat ng putik. Ang ground zero isinara sa publiko. Yung gitna ng bayan dito, in between kasi, may small community, may mga dormitories for workers na dito or mga nag-OJT dito nakatira. Tuloy pa rin ang rescue operations. Tahimik ang paligid at ang tanging maririnig lang, ingay ng backhoe. At mga hikbi ng mga pamilyang naghihintay sa tolda. Paminsan-minsan, ang ingay ng mga dumadaang ambulansya. Ang
54 anyos na si Grace, 3 araw nang pabalik-balik sa waiting area ng search and rescue operation. Nakikibalita tungkol sa kanyang anak na si Jason at asawa nitong si Maria na kapwa trabahante sa minahan. Yan na-filman nila ang balay katabunan. Pag landslide. Gahapon ba man may sigigulat na rin sa iya kay. Hanggang nitong Biyernes, nabalitaan ni na Grace na may ilang bangkay nang na-retrieve. Takot man sa posibilidad na baka ito ang kanyang hinahanap, si Grace lakas loob pa rin nagpunta sa punerarya. Ang 2 bangkay na magkayakap, kumpirmadong sina Jason at Maria, magkasama hanggang sa huli nilang hininga. Confirm ko na si mama at saka si papa talaga kasi sa damit at pintas ni mama. Siyempre masakit pero lalaban para sa kapatid kasi kami na lang dalawa. Si Bernadette naman, hawak-hawak pa ang litrato ng kasintahang si Joseph na isa rin sa mga minerong pinangangambahang natabunan ng guho. Wala ko ba kung nawalan ng paglaong kay kabalo ko ba? Kaya ang lawas ba? Umaasa si Bernadette na buhay pa ang kanyang nobyo, lalo't plano na raw nilang magpakasal. Daghang pa may plano sa among kuan ka ng kaugmaon namo. Kung mahimutan di okay ta sa kong uyab. Musa man ang iyang sitwasyon karon. Buhay man siya o di naman siya makita. Importante nga. Lugan na kami sige paabot sa iya for how many days. Gusto na ako siya. Panamguhon ko niya. Muna daw ka dyan ako nung ka lang. Siguro wala naman siguro siya kay pinalagod ka days, di ba? Pinala kay 3 days na. So, wala pa siya paramdam. Si kong pray nga, Lord, unta na siya sa yung kamot. Unta nun nga, balag lawasan niya makita ka ng kung ano siya, tapukan na mo siya, sibisyuhan na mo siya. Ano, good. Ang landslide nitong February 6, pangatlo na pala sa loob lang ng 2 dekada. Una, noong taong 2007, na naulit pa nung sumunod na taon o noong 2008, kung kailan 25 ang binawian ng buhay noon. There are different factors contributing kung paano nagkakaroon ng landslide. So isa dyan is yung heavy rainfall. The DNR through the Mines and Geosciences Bureau is meron po silang ginawang geohazard maps dito sa buong Pilipinas. Pwede natin dito makita ang area, kung ang area natin or yung mga kabahayan natin is prone to landslides or floods o yung pagbabaha. The cause of the landslide is natural, which means that it's about the steep slope of the area. Continue ang ating pagbibigay ng caution to the public because disasters, we cannot really know when it will strike. Hindi pwedeng i-disregard na walang kinalaman ang pagmimina dyan sa patuloy na cases ng landslides and erosions in the whole Compostela, in the whole Davao region. Kasi yung mining itself, binabago niya yung landscape. Either nagpuputol sila ng puno or binubutas nila yung bundok. In both cases, nagkakaroon ng pagbabago ng lupa at hindi na nakakayanan nung gubat yung dati niyang kayang sipsipin na tubig. Kaya kakaroon ng instability yung topography sa lugar. You can verify the data, the facts dito sa mga regulatory agencies. We have the MGB, the DNR, maka-prove talaga this happens outside the mining activity ng Apex. Samantala, sa pang-4 na araw ng rescue and retrieval operations, marami pa ring mga patay ang natatagpuan. Nitong Biyernes, ang rescue dog na si Apa tila hindi mapakali. May kung anong gustong ituro sa rescuers sa bahaging ito ng landslide, sa lupang lagpas tao sa gitna ng walang katiyakan. May sumilip na pag-asa. Isang milagro na sa kabila ng pagkakabaon sa guho sa loob ng mahigit 50 oras. Buhi oh. Anghel. Ang 3 taong gulang na bata nakatakas sa bingit ng kamatayan. Ang binansagang anghel ng landslide, si Chin Chin.
bunsong anak ni Orlando, security guard sa minahan. Kulong naman siya, di naman daw siya kaliho. Naghilakay siya, wala man. Lingkod naman ko, yung ngit-ngit. Basta kaya nagpaabot lang daw siya, siguro niya pasabot, nga kuwaon siya. Okay na, kalingkod naman siya, kaistorya naman, nag-istorya namin ganyan. Hindi na ako kalipay, kaya nga nung nabuhi pa nga, posible kayo nga, ang bata, nabuhi. Gamanan talaga ang Diyos, Allah. Naghahapunan daw sila nung bigla na lang gumuho ang lupa. Nahatak pa ni Orlando ang isa niyang anak, pero ang kanyang misis at anak natabunan. Ligtas na si Chinchin, pero ang kanyang misis at panganay na anak sinawimpalad. Hindi pa ako nakarecover. Gulong-gulo pa yung isip ko. Meron kaming insurance, burial assistance, additional na cash assistance para magamit nila immediately. Nagbigay rin kami doon sa mga victims na kahit hindi empleyado, inaasikaso din natin yan. Samantala, kahapon ng umaga, muling bumalik si Bernadette sa lugar. Nagbabaka sakaling ito na ang araw na mahahanap ang nobyo niyang si Joseph. Patuloy raw na maghihintay. Habang buhay man hanggang sa hukay. Saya nagtindog. Sige, laom siya makita siya karoon na adlaw. At naman mo na kano operasyon. Naku, Diyos kayo may paglaom ka makita siya. Suntok man sa buwan ang mga rescuer. Umaasang may buhay o may mga buhay pa silang maisasalba. Buhi oh, anghel.